Inaprubahan ng Kamara ang panukalang magbibigay ng oportunidad sa mga senior citizen na makapagtrabaho. Ano kaya masasabi yan ng mga senior? Alamin sa Street Hirit ni Bam Alegre. Bam? Igan, good morning! Kalabaw lang daw ang tumatanda. At para sa mga aktibo pang senior citizen, merong panukalang batas na magbibigay sa kanila ng access sa trabaho. Narito ang Street Hirit. Pinagsikapan ng senior citizen na si Maribel Oronos ang pwesto niyang ito sa San Juan Market. 1986 pa lang nagtitinda na siya. Inalagaan niya mabuti ito dahil alam niyang mahihirapan siya magkaroon ng trabaho oras na magkaedad na siya. Malaking bagay yun talaga kasi unang-una pagdating sa Pilipinas, mga senior chapuera. Para sa mga senior citizens na kaya pa magtrabaho, malaking tulong itong House Bill 10985. Aprobado na yan sa third and final reading sa House of Representatives. Bibigyan dito ng sapat na oportunidad ang mga senior citizen na magkaroon ng trabaho sa gobyerno at private sector. Bibigyan din ng insentibo ang private sector na magkaroon ng 25% deduction sa kanilang gross income tax kung may empleyadong senior citizen. Sa ilalim ng panukalang batas, mandato sa DOLE at TESDA na magsagawa ng training programs para sa mga senior citizen. Magandang oportunidad daw ito para sa tricycle driver na si Roberto Oria na senior citizen na rin sa susunod niya kaarawan. Pero dapat alalay lang din daw sa kalusugan lalo kung sumusulpot na mga sakit sa katawan. Hindi na rin kaya, kahit pag senior na, hindi na rin kaya magtrabaho yan. Oh, kahit ako nga, 59, hindi ko na kaya halos magtrabaho eh. Dilo, nakakapagtrabaho ko pa ba ng tama nun? Bago maging ganap na batas, dapat may bersyon din sa Senado kaugnay ng panukalang batas o kaya i-a-adapt ito ng Senado. Dadaan sa Bicameral Conference Committee at sa kapipirmahan ng Pangulo. Igan, isa rin sa benepisyo rito yung hindi pagkolekta ng mga fees o ng mga bayarin dito sa mga senior citizens na nag-a-apply ng mga job requirements.